Maganda. Paano naging maganda, sir? Enjoy ako. Paano kayo nag-enjoy, sir? Pagsabihin ng totoo. Kasi hindi ako marunong mag-lie. Maayos na natapos ang halos 13 oras na pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom nang walang pinapatawa ng contempt at detention order sa pagpapatuloy ng investigasyon sa extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. Nakapagtimpi sa pagmumura si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang paalalahanan ng ilang kongresista. Gayunman, hindi naman nito napigilang ambaan ang katabing si dating Senador Leila de Lima matapos nitong sabihin nagsisinungaling ang dating Pangulo nang sabihin nitong hindi siya nito kilala. Gayun din ang kontrahin nito ang mga sagot ni Duterte ukol sa war on drugs at umano'y death squad. Bukod dito, muntik pang hampasin ng mikropono ng dating presidente si dating Senador Sonny Trillanes. Ito'y matapos ipresenta sa hearing ang umano'y drug money sa bank accounts ng pamilyang Duterte mula sa drug lords. Paniwala ng Quadcom, maituturing na icebreakers ang naging aksyon na ito ng dating Pangulo. Meron naman mga spices ang mga hearing ng Quadcom di ba? Kaya natutuwa naman yung mga tao. Sometimes we need a breaker, yung mga ganitong klase ng mga mga sitwasyon ay parang sasabihin natin na siya yung unwelcome na welcome. It was done in a playful sa tingin ko I may be wrong. But it was perhaps in a playful manner, yung mga aksyon ng alam mo naman ng dating Pangulo, parang komedyante rin ito. Kaya naman inaasahan pa rin ang pagdalo ng dating Pangulo sa susunod na pagdinig. Ako tingin ko nag-e-enjoy si Presidente. Tingin ko si Presidente a-attend sa susunod. So hindi na kayo pupunta, sir, sa mga susunod na pagdinig? Hindi. Maybe not. Depende mo. Alam mo, may pera ako. Hindi mo magsasabi wala. Pero yung savings ko, ma'am, hanggang kailan ako mamatay? Aminado naman ang Quadcom na kailangang pag-aralang mabuti ng 4 House panels ang naging pahayag ni dating Pangulong Duterte sa legislative inquiry kaugnay ng issue ng EJK sa anti-drug war nito. Ito ay lalo na't may mga pagkakataong kumakabig ang dating Pangulo sa mga naging pahayag nito. Siguro kailangan pa namin upuan, pag-intindihin at basahin mabuti at pakinggan ulit kung ano yung yung totoong doon. At so we will have to ask the consensus of all the members in order to determine ano ba talaga yon. Sa Wednesday hearing, sinabi ng dating presidente na may mga pagpatay siyang ginawa noong alkalde pa ito ng Davao. At bagaman hinamon ng International Criminal Court na imbestigahan na siya sa EJ case ng anti-drug war, iginiit din ni Duterte na wala pa ring jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Nagpahayag din ito sa pagdinig ng kahandaang pumirma ng bank secrecy waiver para patunayang kasinungalingan ang mga akusasyon sa kanya ni dating Senador Trillanes. Gayunman, sinabi rin nito kinalauna na dapat ring pumirma ng waiver ang ibang personalidad na ituturo niya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.